Ang yumaong superstar na si Nora Honor ay isa sa pinakamalagang haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang mahaba at makulay na karera, nakamit niya hindi lamang ang parangal at pagkilala kundi pati na rin ang yaman na ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ng publiko lalo na pagdating sa usapin ng mana. Kasabay nito, muling nabibigyan diin ang mga legal na tanong, paano hinahati ang ari-arian, sino ang may karapatan, at paano tinatrato ng batas ang mga adopted children. Kabilang sa mga kilalang anak ni Nora Honor ay sina Ian De Leon, Lot De Leon at Matit De Leon na pawang naging bahagi rin ng industriya ng showbiz. Sila ay matagal lang kinikilalang bahagi ng pamilya ng superstar kasama pa ng iba pang mga anak na lumaki sa kanyang pangalaga. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga anak, lehitimo man o legal na ampon ay tinuturing na compulsory heirs. Ibig sabihin, sila ay may nakalaang bahagi sa ari-arian ng kanilang mga magulang na hindi maaring ipagkait maliban na lamang sa mga pambihirang sitwasyon na itinakda ng batas. May testamento man o wala, ano ang mangyayari sa mana? Kung ang isang individual ay pumanaw ng walang iniwang testamento o intestate, ang kanyang ari-arian ay otomatikong hahatian ayon sa mga probisyon ng Civil Code ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, ang mga anak ang pangunahing tagapagmana. Ang asawa kung mayroon man ay may bahagi rin, pantay-pantay ang hatian sa mga anak. Kung may iniwang testamento naman, maaaring tukuyin ng namatay kung paano niya naisipamahagi ang kanyang ari-arian. Gayunpaman, hindi pa rin maaring alisin ang tinatawag na legitimate na mga compulsory heirs, isang bahagi ng mana na garantisado sa kanila ng batas. Isa sa pinakamalagang aspeto ng usaping ito ay ang karapatan ng mga adopted children. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kabilang ang Domestic Adoption Act na 1998 at ang Alternative Child Care Act, ang isang batang legal na inampon ay itinuturing na lehitimong anak ng kanyang adoptive parents. Ano ang ibig sabihin? May karapatan siya sa mana, kapantay siya ng biological na children ng ating bansa. Hindi siya maaring ituring na iba sa hatian na ari-arian. Mahalagang tandaan na ang karapatang ito ay maira lamang kung ang adoption ay umatumaan sa tamang legal na proseso. Ang tinatawag na informal adoption o pagpapalaki lamang sa isang bata na walang legal na papeles ay hindi sapat upang magbigay ng karapatan sa mana. Sa kabila ng interes ng publiko, walang opisyal o eksaktong datos na nagsasaad ng kabuang halaga ng ari-arian ni Nora Honor. Ang anumang pagtataya ay natiling haka-haka kung walang dokumentadong mga basihan. Ang tiyak lamang ay ang kabuang ari-arian ay paghahatian na lamang ng lahat ng tagapagmana. Ang eksaktong bahagi ng bawat isa ay nakadepende sa bilang ng heirs at sumiiral na legal na sitwasyon. Kung may utang o obligasyon ang estate, ito ay babawas muna bago ang hatian. Sa mga ganitong usapin, mahalagang iwalay ang opinyon at chismis mula sa katotohanan. Ang paghati ng mana, lalo na sa mga kilalang personalidad, ay hindi simpleng desisyon ng pamilya o ng publiko. Ayon sa aming source, ang mana na iniwan ni Nora Honor sa kanyang mga anak at mga adopted children ay may naiwang ari-arian ay nagkakalaga ng 50 to 60 million pesos mula cash at properties. Sa huli, ang magtatakda ng lahat ay ang umiiral na batas legal na dokumento kung mayroon man at ang pagkilala sa mga karapatan ng bawat tagapagmana. Ang kaso ng pamilya ni Nora Honor ay nagsasalbing paalala na sa likod ng kasikatan at yaman, ang pinakamalagang batayan ay ang manatiling ang batas at ang katotohanan. Pero nauna nang sinabi ng tunay na anak ni Nora na si Ian na kahit kailanman ay hindi niya hahatian o bibigyan man lamang ng kahit lusing ang mga kapatid nitong sina Lot at Matet. Dahil ayon dito, wala umanong karapatan ito sa kanyang ina at siya lamang ang bukod tangi. Sa ngayon, patuloy ang bardagulan ng mga magkakapatid sa social media kung saan kanya-kanyang paliwanag ang ginagawa ng mga ito sa publiko para magbigay daan para mahati ang reaksyon ng mga tao.